Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa nangyari kay ex-PDEA agent Jonathan Morales at itong si Senator Jinggoy Estrada. So, inakusahan ni Jinggoy si Morales na siya ang nag-leak ng mga PDEA documents. So, labanan na ito ng karakter ng dalawang tao. Ang isa, accused. Kasi maraming na-file na kaso. Kaya lang wala pang conviction. Yung isa naman is convicted dahil may conviction na sa lower courts ng bribery. So, battle of character. The accused versus the convicted. So, nanood ako sa live stream ni Maharlika ngayon na nabanggit ni Maharlika na itong si Jinggoy pwedeng kasuhan ni Morales dahil yung accusation ni Jinggoy na si Morales ang nag-leak ng mga documents sa PDEA is very damaging. So, ni-research ko, ano ang pwedeng ikaso ni Morales kung kakasuhan man niya. Ang pinaka dyan is defamation eh. Ang definition ng defamation is act of communicating false statements about a person that injures the reputation of that person. So, isa pong punishable offense o crime ang mag-leak ng mga confidential documents. Kaya nga, iniimbestigahan ngayon ng Senado, sino yung nag-leak? Dahil hindi po magandang gawain yun. Confidential documents yun. Limited lang ang may access noon. Bakit na isa publiko? So ngayon, itong si Jinggoy, inakusahan niya kaagad si Morales na siyang nag-leak. So, nasisira ang reputation ni Morales. Kaya, sa tingin ko, kung gusto ni Morales, pwede siyang mag-file ng kaso against Jinggoy. Kaya lang, sabi rin ni Marlica, baka may immunity ang mga senador. At ni-research ko nga, yes, lumalabas, meron, depende sa gravity of depende sa kung major offense, mga treason, mga ganon, ay wala. Kaya lang ito, medyo mababang crime lang ito, mababa yung parusa, baka hindi. Kaya lang, yun na yun. Paninira sa puri ang nangyari, yung accusation na si Morales ang nag-leak. Ano ba ang basihan ni Senator Jinggoy na inakusahan niya kaagad, naka-conclude siya kaagad, although opinion lang niya ito, sabi niya, na si Morales ang nag-leak. Dahil yun daw ang sabi ni Director Francia, na wala sa kanya yung document. Ang tanong, krinos-examine ba ni Jinggoy yung PDEA? Wala siyang tanong sa mga PDEA. Ang binanatan lang niya si Morales. So, wala siyang objectivity kung fair pa sana itong si Jinggoy. Tinanong niya si Morales, dapat tanungin niya si Francia. Kasi, ang perception ng maraming netizens nung yung first hearing, nagsisinungaling itong Francia. So, tinanggap kaagad ni Jinggoy yung statement ni Francia na wala sa kanyang documents. So, ano ba yan? So, dito tayo sa yung interview ni Maharlika kay Morales, ang ganda yung follow-up interview after yung May 7 hearing. Sabi ni Morales, kung ako pa ang nag-leak niyan, kung nasa akin ang mga dokumento, noon ko pa sana inilabas nung
pwede 2016 kasi election, sabi niya, pwede ng 2016 dahil nagkandidato na Vice President, si Bongbong. Pwedeng 2022 dahil nagkandidato na ah, Presidente. Di ba kung gusto niyang sirain si Bongbong Marcos, noon pa sana. Kasi, again, ito na naman si Jinggoy na nag-impute na naman siya na gawa-gawa ni Morales, isiningit lang ang pangalan ni Bongbong Marcos doon sa dokumento. Grabe naman. So, maganda yung punto ni Morales na kung gusto niyang sirain si Bongbong Marcos, noon pa, para hindi siya naging presidente. Di ba? Bakit ngayon lang lumabas? Presidente na siya. So, yung ganong pag-iisip, ang dapat tignan ni Senator Jinggoy na malayo yung kanyang malayo yung kanyang reasoning, hindi katanggap-tanggap. Okay? So, ang aking analysis dyan is never na yung 0% na si Morales ang nag-leak ng documents. Tanong, anong mapapala ni Morales kung siya ang nag-leak? Sige nga. Wala akong maisip na advantage o yung benefits na makuha niya dahil sa kanyang pag-leak. Sabihin na lang natin, binayaran siya . Sino ang nagbayad? Sino ang magbabayad? So, wala akong makitang motibo ni Jonathan Morales na i-leak niya yung documents na yun dahil itong paglabas ng dokumento na yan, nagiging biktima na si Agent Morales. Yung buhay niya, na noon, medyo marami na siyang problema dahil maraming kasong kinakaharap. Ngayon, nadagdagan dahil sa leaked documents na yan. Yung buhay niya, alanganin na, delikado na. Kaya salamat na lang sa Senate at binigyan siya ng proteksyon. Naibulgar, yung may 7 hearing na mayroong pumipigil sa kanya na kung ituloy niyang pag-attend sa mga hearing, baka papatayin siya. So, ito na yung naani ni Morales dahil sa pag-leak ng documents. Bakit niya gugustuhin i-leak na magugulo ang buhay niya? So, wala talagang katuturan itong accusation ni Jinggoy Estrada na si Morales ang nag-leak sa mga documents. Anyway, dito ako sumaludo, napabilib ng gusto kay Morales, yung ayaw niyang sabihin, yung identity ng informant niya. Kahit yung kasarian lang, ayaw niya sabihin kung babae o lalaki. Halintulad ko, itong si Morales, kay Eric, nung pinatawag siya sa Kongreso at pinipilit, pinupursa siya na sabihin yung kanyang informant sa Kongreso, yung nagsabi ba yung alleged 1.8 billion travel expenses ng Speaker of the House. Ayaw niyang sabihin. So, prinoteksyonan ni Eric yung kanyang informant. Ito rin si Morales, may prinsipyo. So, parehas na ito. Magandang mag-partner itong si Eric at saka si Morales. May prinsipyo. Talagang pinanindigan yung confidentiality ng identity ng kanyang informant. Ang masakit niyan, baka biglang lilitaw. Si Maharlika, may pagkakakilanlan na siya . Nagtrabaho daw sa gun store at anak-anakan ni Maricel Soriano. So, watch out, Senator Jinggoy. Baka one of these days,
sa mga Senate hearing, lalabas, magpapakita na yung confidential informant at siya ang magpatotoo yung mga nakita niya o yung mga pictures na pinakita niya, siya ang magpapatotoo. Ano ngayon? Isiningit lang ang pangalan ni Bongbong Marcos. Tingnan natin. Kaya kaabang-abang ito. Marami pang isasambulat na mga ebidensya sa mga susunod na hearing.